mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pitaka, kundi sa init ng pagmamahalang namamayani sa loob nito. Sapagkat ang tahanan, gaano man kaganda, ay nagiging hungkag kapag wala na ang pusong nagpatipok dito. Makapal ang hangin sa loob ng lumang eroplano. Amoy pabango at kaba. Mahigpit ang hawak ni Mang Tonyo sa upuan habang nakatingin sa bintana. Ang nakikita lang niya ay ang sarili, matanda na at pagod. 20 taon na mula nang huli siyang umuwi sa Pilipinas. 2 taon na rin mula nang iwan niya ang asawa niyang si Lucia at ang mga anak nilang sina Leo at Marisa. Hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang araw ng kanyang pag-alis. Ang mga luha sa kanilang mga mukha habang siya ay papalayo. Umalis siya patungong kaharian ng disyerto. Bitbit ang pusong puno ng pag-asa at ang bulsang puno ng pangarap. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga iniwan niya. Para kay Lucia na matagal nang nangangarap ng bahay na hindi natutunaw sa ulan. Isang tahanang matatag tulad ng pagmamahal nilang sinubok ng panahon. Para kay Leo na may matatalinong mata at pusong sabik matuto, upang makatapos ng kolehiyo at marating ang mga pangarap na hindi niya naabot. Para kay Marisa, ang kanyang munting prinsesa na mahilig gumuhit ng mga bahaghari sa lumang papel. Nais niyang maging totoo ang mga kulay sa mga pangarap ng anak. At para sa sarili ni Mang Tonyo, simple lang. Ang makabalik balang araw bilang isang ama na hindi lang nagtagumpay sa buhay, kundi makabalik sa bawat yakap, bawat halakhak, at bawat gabing ipinagpalit niya sa pag-asang darating muli ang araw ng kanilang muling pagkikita. Mahirap ang unang mga taon ni Mang Tonyo sa Riyadh. Mainit ang araw, mahirap intindihin ang lengguwahe, at gabi-gabi ay nilalamon siya ng matinding kalungkutan. Nagtatrabaho siya bilang construction worker mula umaga hanggang gabi. Kaya madalas ay masakit ang katawan at magaspang ang mga kamay. Tuwing Biyernes, na tanging pahinga niya, naglalakad siya papunta sa Remittance Center. Mahigpit niyang hawak ang sobre ng sweldo. Halos lahat ay ipinapadala niya sa Pilipinas para kina Lucia, Leo at Marisa. Kaunti lang ang natitira, pangkain, pambayad sa maliit na kwarto, at minsan pambili ng tawag sa pamilya. "Kamusta na kayo, mahal ko?" tanong ni Mang Tonyo sa asawang si Lucia. Halos nanginginig pa ang boses sa tuwa. Sa kabilang linya, narinig niya ang masiklang kwento nito tungkol kina Leo at Marisa. Kung paano lumalaki ang mga bata. Kung paano nila napapatayo ang bagong sementadong bahay. At kung paanong umuusad ang maliit nilang sari-sari store. Habang nakikinig siya, napuno ng init ang puso ni Mang Tonyo. Sa wakas, nakikita na niya ang bunga ng kanyang sakripisyo. Bawat pawis, bawat hapdi ng katawan ay may kapalit. Na itatayo niya ang buhay na matagal niyang ipinangarap para sa kanila, kahit malayo siya. Namimiss ni Mang Tonyo ang mga kaarawan, Pasko at graduation ng mga anak niya. Bawat okasyong hindi niya nasasaksihan ay parang bagong sugat sa puso. Pero lagi niyang pinapalakas ang loob niya. Para ito sa kinabukasan nila. Pulong niya sa sarili, habang nakatingin sa lumang litrato ng kanyang pamilya na nakadikit sa locker. Doon niya hinuhugot ang lakas
at sa bawat araw ng pagod, inuulit niya ang pangako. Isang kontrata pa, ilang taon na lang makakauwi na rin ako. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon. Nagtapos si Leo ng high school at kalaunan ay nagkolehiyo dahil sa walang tigil na padala ni Mang Tonyo. Engineering papa ang kukunin ko tulad ng gusto mo. Masayang balita ni Leo sa isang malabong video call. Napangiti si Mang Tonyo habang pinipigil ang luha. Puno siya ng pagmamalaki. Kahit may kirot na hindi siya naroon para isabit mismo ang medalya sa anak. Si Marisa naman, ang kanyang artistang anak, ay nag-aral ng fine arts. Ang bawat bayad sa matrikula ay galing sa pawis at pagod ng ama. Samantalang si Lucia ay patuloy na nagsikap sa kanilang negosyo. Mula sa maliit na sari-sari store, naging isang munting grocery. Sa bawat kwento niya, tama ni Mang Tonyo na kahit malayo siya, nabubuo ang mga pangarap nila. Lumaki rin ang bahay nila. Mula sa simpleng sementadong tirahan, naging 2 palapag, tapos 3. May mga gamit na noon ay nakikita lang ni Mang Tonyo sa mga magazine. Katulad ng aircon, garahe para sa 2 sasakyan, at magandang hardin sa harap. Lahat ito ay nakikita niya sa mga litratong ipinapadala ni Lucia. Masaya siya, pero may kirot. Maganda nga ang bahay nila, pero iba ito sa imaheng matagal niyang pinangarap. Yung bahay na uuwian niya, na puno ng tawanan, yakap at pamilyar na init na matagal na niyang hinahanap. Lumipas ang mga taon hanggang sa naging dekada. Namuti ang buhok ni Mang Tonyo. Sumakit ang likod at kailangan na niya ng salamin para makabasa. Madalas niyang isang tabi ang sarili. Hindi siya nagpapa-check up dahil inuuna niya ang padala sa pamilya. Mas importante sila. Lagi niyang sinasabi sa sarili. Habang tumatagal, ang mga tawag sa bahay ay hindi na puno ng tawanan. Mas madalas na tungkol na lang sa pera. Papa, kailangan ni Leo ng down payment sa kotse, sabi ni Lucia. Si Marisa naman, may art exhibit, kailangan ng pondo. Palaging oo ang sagot ni Mang Tonyo, kahit pagod at kapos. Para sa kanya, iyon ang tungkulin niya, maging tagapagbigay. Hanggang unti-unti, naramdaman niyang para na siyang isang ATM. Nang ipinanganak ang apo niya, nangako siyang uuwi. Pero dumating ang panibagong pakiusap. Papa, may lupa para kina Leo at sa apo mo. Konting tulong na lang. Napilitan siyang magbalawig ulit ng kontrata. Isa na namang mahalagang sandali ang nawala sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, umuwi rin si Mang Tonyo. Mahina na ang katawan, pero puno ng saya at kaba. Hindi niya sinabi sa pamilya niya. Gusto niyang sorpresahin sila. Pagdating niya sa dating kalye nila, nagulat siya. Wala na ang lumang bakod na kawayan. Sementado na, mataas, may barbed wire pa. Ang bahay ay malaki na, parang mansyon. May aircon, garahe at bagong kotse. Napangiti siya. Nagawa niya. Bulong pa niya sa sarili. Pinindot niya ang doorbell. Isang dalagita ang sumagot. Sino po sila? Ako si Tonyo. Sagot niya, paos ang boses. Ang asawa ni Lucia. Lumaki ang mga mata ng dalaga. Lolo Tonyo? Pagpasok niya, pakiramdam niya ay iba na ang bahay. Maganda pero malamig. Wala ang mga lumang litrato. Walang mga alaala. Si Lucia ay lumabas. Maganda at maayos.
pero malamig ang ngiti. Tonyo, umuwi ka na pala. Lumabas sina Leo at Marisa. Magalang pero parang estranghero. May welcome home pa, pero walang yakap. Ang mga kwento ay naging formal, puro kabuhayan at plano. Nang mabanggit niya ang ipon niya, nagkatinginan ang pamilya. Akala namin ginamit mo na yon, sabi ni Lucia. Pwede bang gamitin mo na para sa lupa ni Leo o sa negosyo? Tanong pa nito. Nanlamig si Mang Tonyo. Pero yun lang ang natira para sa akin. Tugon nito. Pa, sabi ni Leo. Malaki ang gastos dito. Akala mo lang madali. Tahimik siyang napayuko. Noon niya lubos na naramdaman. Hindi siya galit, pero parang nawala siya sa sariling tahanan. Lahat ng sakripisyo niya ay nagbigay na maginhawang buhay sa kanila. Pero sa prosesong iyon, nawala ang lugar niya sa buhay nila. Hindi sila masasamang tao. Alam niya yon. Pero natutunan nilang mabuhay nang wala siya. At ang tanging bahagi ng kanya na natira sa kanila ay ang perang ipinapadala niya. Kinagabihan, natulog si Mang Tonyo sa guest room. Maganda ang kama. Malambot ang kutsyon. Malamig ang aircon. Ngunit pakiramdam niya'y hindi siya kabilang. Habang nakatitig sa kisame, naisip niya kung gaano niya pinaghirapan ang lahat ng ito. Pero ngayon ay tila hindi niya ito matirhan. Parang multo siya sa sarili niyang bahay. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik niyang inimpake ang lumang maleta. Ang parehong dala niya nung unang umalis patungong Riyadh. Sumulat siya ng maikling mensahe sa isang papel. At iniwan sa mesita. Salamat sa pagtanggap. Mahal ko kayo palagi. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay na itinayo niya sa pawis at pagod. Wala na siyang dala kundi ang ilang pirasong damit at ang sarili niyang katahimikan. Ang perang inipon niya sa loob ng 20 taon ay napunta na sa kanila. Sa bahay, sa lupa, sa negosyo, sa lahat. Naglakad siya papunta sa terminal ng bus. Ang malamig na simoy ng umaga ay sumalubong sa kanya. Malayo sa init ng Riyadh. Ngunit pareho ang pakiramdam ng pag-iisa. Umupo siya sa isang bangko at minasdan ang mga taong abala. Mga batang papasok sa eskwela. Mga sasakyang nagmamadali. Tahimik lang siya. Ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Tiniis niya ang gutom, pagod, at lungkot para sa kinabukasan nila. Pero sa huli, siya lang ang naiwan. Walang pera, walang tahanan, at tila wala ng lugar na babalikan. Sa dulo ng lahat, napagtanto ni Mang Tonyo, ibinigay niya ang lahat, at kapalit nito ay isang malungkot na katahimikan. Ang kabayaran ng isang pusong nagmahal ng buong buo.